Ano ba pinagkaiba pa nag-aral ka sa PNPA kumpara sa mga colleges and university? Sa video na to, pag-usapan natin ang benefits, similarities, and differences ng dalawa. Unahin natin ang benefits. Sa colleges and universities, una, free tuition fees, lalo na sa mga state colleges. Pero syempre, exempted dito yung mga private universities and colleges. Pangalawa naman, employment, or makukuha mo yung pinapangarap mong career. At syempre, bibigyan ka ng knowledge and skills para sa gusto mong professional career. Sa PNPA naman, full government scholarship. So, ibig sabihin, libre ang tuition niya. Meron ding allowances na ginagamit for training. Assured employment after graduation, ibig sabihin, hindi mo na kailangan mag-apply. Pagka-graduate, may trabaho ka na agad. At panghuli, free accommodation, so libre yung tirahan. Punta naman tayo sa similarities. Mga college and universities and PNP, meron silang entrance exam. Nagdedepende na lang ang level of difficulty sa papasukan mong college or university. So general speaking, 4-year course, pero syempre exempted yung 5 years. So sa PNP, 4 years lang. So both sila recognized by CHED, Commission on Higher Education in the Philippines. Meron sila parehong extracurricular activities. Example niyan, clubs, sports, organizations, buwan ng wika, intramurals, and other similar activities na nagpo-promote ng leadership skills and personal development. Sunod naman ay professional preparation. So sabi ko kanina, pareho sila nagbibigay ng knowledge and skills para sa trabaho na gusto natin. Meron din sila parehong credible professor. Meron ding internship and field trainings. Sa PNP, ang tawag dyan ay Cadet Attachment Program. So, ang iba, ang tawag dito ay on-the-job training. Sa mga di nakakalam, ito yung first-hand experience na binibigay sa mga estudyante para magkaroon sila ng idea sa trabaho na gusto nila. Punta naman tayo sa last part ng video na to. Yan yung differences ng dalawa. Sa college and universities, ang mga estudyante ay merong choice kung saan gusto nila mag-aral. Sa PNP kasi, iisa lang. Matatagpuan mo lang ito sa Silang Cavite. Pangalawa naman, ang mga estudyante sa college and universities, meron silang choice sa course na gusto nila. So sa PNP, pag mag-aaral ka doon, isang course lang ang meron. Bachelor of Science in Public Safety. Pangatlo, yung mga estudyante ay may freedom to choose what they want to do after class, vacant time, at marami pang iba. So sa PNP kasi may tinatawag na regimented way of living. Mamaya i-discuss ko yan. Pangapat naman, you get to see your family every day. Siyempre, unless special occasion, yung mga nag-aaral sa ibang lugar, so hindi nila makikita lagi-lagi. Pero kung nandito ka lang naman sa lugar mo, everyday uwian ka. So sa PNP, kabaliktad. Obviously, parehas din to sa mga kaibigan, sa events, and other activities. Panglima naman, tinutukoy ko lang dito yung mga private college and universities. So meron silang tuition fees and miscellaneous fees at wala din silang allowances. Pang-anim, ang mga college and universities, merong graduate schools. Merong mga ina-offer na course tulad ng masters, doctorate. Punta naman tayo sa PNP. Number 1, aside sa entrance exam, may dalawang phase ka pa na kailangan may pasa. Example nito, neuropsychiatric exam, medical exam, BMI, body mass index, and yung pangatlong phase is interview. Number 2 naman, aside sa academics and extracurricular activities, ang PNP ay mayroong militaristic training or tinatawag nila na tactics. Example nito, marksmanship, ay yung mga sa weapons, self-defense, swimming lessons, summer trainings. Example ng summer trainings ay close quarter battle, basic internal security operation course, at marami pang iba. Actually, may post pala ako about dyan. Kung gusto nyo malaman ang trainings ng PNPA na binigay sa class namin, tingnan nyo lang yung link sa comment section or panoorin nyo yung link na nasa taas. Pangatlo naman ay in-house kayo for 4 years. Ibig sabihin nito, hindi kayo pwedeng lumabas unless authorized. Example ng mga authorized na pwede lumabas, weekend privilege, every Sunday yan, or weekends, academic breaks, mga special activities ng PNPA sa labas, at iba pang similar activities. Pangapat naman ay free tuition fee. So hindi ko na ito masyado expand kasi nasabi ko na kanina. Panglima naman ay delinquency reporting system. Ito yung disciplinary mechanism ng mga kadete. Ibig sabihin, pag may na-violate ka, may katumbas tong punishment. Ang tawag doon ay touring or confinement. Ano ba yung touring? Ang touring ay maglalakad kayo sa certain place sa academy. Ang suot nyo ay full battle, combat shoes, at may kapote with rifle. Ubusin nyo yung oras na nakalagay doon sa delinquency report mo. For example, merong 40 hours, merong 8 hours, meron naman yung pinaka-maximum 180 hours. And yung confinement naman, diba sabi ko kanina may mga weekend privileges. Hindi mo yun ma-avail kasi meron kang confinement. Hindi ka pwede lumabas. Hindi ka pwede mag-weekend privilege, hindi ka pwede mag-break. So, yun ang ibig sabihin nun. May limit pala ang delinquency report system.
Hindi pwedeng commit ka lang ng violation. Kasi merong limit ang mga kadete na points. So yung points na yon, kada violation, na-accumulate mo siya. Pag naabot mo yung pinaka-limit na point, pwede kang masuspend. So next year ka na babalik. Pang-anim naman ay yung honor code system. Ibig sabihin nito, pag nagsinungaling ka, nagnakaw ka, at nandaya ka, for example sa exam, madidismiss ka sa academy. Absolute and perpetual yan. Ibig sabihin, hindi ka na pwedeng bumalik. Pang-pito naman ay upper class system. Kada ranks may distinction and privilege. Simula sa gupit, sa uniform, responsibilities, at marami pang iba. Yung mga lower ranks, nirerespeto niya yung mga higher rank. Pangwala naman ay yung regimented way of living. Ito yung sinabi ko kanina na hindi pwedeng kahit ano lang ang pwedeng gawin ng mga kadete. Di tulad sa colleges and universities. So dito dapat pare-paras ang galaw nyo. Pare-paras ang formations, oras ng pagkain, oras ng pagtulog, pare-paras ang activities, at marami pang iba. Pang-siyam naman ay drills and ceremony. May parade at may mga drills. Example, mayroong ranks and dormitory inspection, magkakaroon kayo ng parade formation, titingnan dito yung speak and span, or ibig sabihin, nasa standard ba ang uniform mo. Pagdating naman sa dormitory, titingnan yung standard ng buong dormitory, kung malinis ba. Pagdating naman sa drills, may tinatawag na silent drill and slow drill. Ito yung drills na pang-performance or pang-entertainment. To showcase the fancy skills ng mga kadete kung gaano sila kagaling maghawak ng rifle. Pang-sampu naman, special events. For example, ng special events, donning of ranks, rites of the rings, turnover ceremony, and etc. Pang-11 naman, physical fitness test. Ito yung mga exercise na kailangan mong i-perform. Pag bumagsak ka dito, pwede kang matanggal sa academy. Pang-12 naman, general rule, bawal mag-cellphone sa academy. May cases lang na pwede mag-cellphone ng mga kadete. Example nito, weekend privilege. Pag lumabas kayo, dadalhin niyo yung cellphone mo makakapag-cellphone kayo. Sa loob naman, binibigyan ng time. For example, may events, bibigyan ng time ng mga kadete na mag-contact sa family nila. Pero syempre, nakadepende pa rin yan sa mga officers na nandun sa academy. Sila yung nagbibigay ng privilege na ganyan. So yun lang. Kung may gusto kayong malaman about PNP, comment nyo lang. Gawan natin ng content yan. Kita-kita tayo sa next kong video. Maraming salamat.